Hello guys! Magbibigay ako ng tips kung ano yung mga do's and don'ts sa bahay ni Amo. Para to sa mga baguhan na wala pang idea. Kasi isa rin yan sa mga dahilan na nati-terminate agad yung mga bagong dating dito. Kasi wala silang kaalam-alam kung ano yung mga hindi dapat gawin at dapat gawin sa bahay ni Amo. So, ang nangyayari nega na agad si Amo sa kanila. So, sana makatulong itong ibibigay kong tips para naman na magustuhan kayo agad ni Amo pagdating sa bahay nila. Una guys, pagdating niyo mismo, bawal ang nakasimangot. Pagpasok niyo mismo sa bahay nila, kailangan yung mukha niyo is magaan, maaliwalas. Hindi ko sinasabing dapat maganda ha. Yung syempre dapat simple lang. Simpleng damit, simpleng walang makeup ganon, wala. Simple lang. Dapat nakasmile kayo sa pagpasok mismo ng bahay nila kasi andyan yung sasalubong sa'yo, family member nila kung mayroon man tao sa bahay. So para ang first impression nila sa'yo is, okay to, yung ganon. Kasi gusto nila dito guys, nakasmile, masayahin, jolly. Kasi nakaka-good luck sa kanila yung maaliwalas, yung happy face, nakaka-good luck sa kanila yan. So para first day mo pa lang, first intro mo pa lang, okay ka na sa kanila. Next guys is mag-ano ka sa kanila, greetings. Batiin mo sila pagkakita mo mismo sa kanila. Kahit yung unang employer na susundo or makakaharap mo sa family member nila, batiin mo. Pati silang lahat na makikita mo. Good morning, ma'am and sir, or what. Dagdag points din yun. At yung bata, pansinin mo din yung magiging alaga mo. Next guys is maghintay ka ng instruction pagdating sa bahay. Kailangan syempre pagdating sa bahay, kung hindi ka instructionan, magtanong ka. Kasi usually naman yan, sasabihan ka kung maligo ka muna. Pero kasi ngayon, kasi COVID, dahil sa COVID, kailangan talaga maligo muna kung galing ka sa labas. So, paliliguin ka muna yan bago ka bigyan ng instruction. So, nung dumating ako, mayroon akong papel. Nakalagay doon ang do's and don'ts. Kung ano yung pwede kong gawin sa loob ng bahay nila at kung ano yung hindi ko dapat gagawin sa bahay nila. Andun yun sa papel. Tapos may isang papel din na andun yung daily routine ko. Sinulat na ng amo ko. Actually, sa tatlong naging amo ko, puro yun may ganong papel. So, pagdating mo, hindi ka na mangangapa kung ano yung dapat mong gawin. Huwag kayong mag-alala sa mga first-timer na nag-worry kung ano yung unang gagawin. Kasi mayroon kayo niyang papel. Nakalagay doon araw. May oras pa yan. Umaga hanggang gabi na gagawin nyo. So, huwag kayong mag-alala. Tapos guys, kailangan mo yung isa-isip, tandaan. Kasi yun na yung daily routine mo. Tapos yung do's and don'ts, yun yung susundin mo. Kailangan sundin mo talaga yon pag bagong dating ka. Kasi dyan nila titingnan yung performance mo, kung okay ka. Sinabi mismo nila kung ano yung ayaw nila at gusto nila na gagawin mo. So mag-stick ka doon. So magbibigay ako ng sample na naisulat doon sa do's and don'ts ko sa bahay ni Amo. Ayaw ni Amo ko na labas-pasok ako sa room nila. Privacy nila yun so okay lang sa akin. Mas gusto ko nga kasi hindi ko na kailangan maglinis sa kwarto nila. Yun na lang, pag andyan sila, nagva-vacuum ako dun sa floor. Floor lang yung hinahawakan ko dun sa kwarto nila guys. Vacuum at mop, yun lang. So pabor yun sa akin kasi kung maglilinis siya na ang naglinis or pati yung bed nila siya na nag-aayos. So pabor yun sa akin. Tapos sabi niya, pag kumain,
Sa kusina daw ako kakain, sila sa mesa. So, kung ano yung sinulat nila doon, susundin ko. Pero nung time na first day ko mismo sa kanila, ready na ako. Yun yung sinabi sa sa papel na hindi ako magsasabay sa kanilang kumain. Ang sinabi niya lang, kakain na ako sa mesa pag kami lang ng bata, sasabayan ko yung bata. So, okay. Kasi yung first na sabay ko sa kanila kumain, lunch yun eh. So, nagsabay pa kami sa mesa kasama yung lola. Kumain kami 3. Nung gabi, na first dinner ko sa kanila, na kasama yung family niya, yung asawa niya, anak niya, at saka siya. Ready na ako nung nakakain sa kusina. Pinagsabihan siya ng asawa niya na sasabay ako sa mesa. Kasi yung babae yung gumawa ng don'ts and don'ts ko na papel nakasulatan. Sabi niya sa akin, sumabay ka na sa amin kumain, sabi niya sa akin. So yun, every time nakakain, sumasabay na ako sa kanila. Ano pa yun? Hindi ko kasi dala yung papel, pero hanggang ngayon andun pa yung papel. Sabi pa pala, huwag kong kalimutang i-turn off lahat ng stove, lights, at ng mga gamit sa bahay. Huwag na huwag ko daw yun kakalimutan. Yung sa daily routine ko naman guys, yun? Lunes, kailangan ko maglinis ng comfort room. Martes, kailangan kong labhan yung damit ng bata. I-washing lang naman yan eh. Tapos kailangan kong maglinis ng living room that day, halimbawa lang. Wednesday, kailangan kong maglinis ng kusina. Once a week ko lang yan nililinis. Yung bintana, once a week din, linisan. Yung bintana ako kasi guys, at saka yung wall ng living room, puro glass. So, kailangan ko maglinis once a week. Doon sa amo ko dati, once a month na ako naglilinis ng window. Pero ngayon, kailangan ko maglinis ng once a week. Tapos, hindi sinabi sa akin yung mga pagpalit ng bedsheet kasi yung amo ko na nagpapalit. Kasi hindi nga ako nakakapasok sa kwarto nila. Tapos, pero yung amo ko guys, yung 2 amo ko, open yung kwarto nila. Kahit umalis sila, bukas yung kwarto nila. So, pagdating mo dito, hindi ka talaga mag-iisip ng kung ano yung dapat mong gawin kasi sila mismo yan ang magsasabi sa iyo. Kung hindi kasi sinabihan yun. So, kailangan mong tanungin kung ilang beses ba linisan sa ang ganitong area in a week, yung ganun. Depende talaga yan sa amo. May mga amo na maselan. Kailangan linisan mo araw-araw. May amo na. Yung mga laruan din ng alaga, guys, may schedule din yun. Kung ilang beses mo linisan. Ako yung laruan ng alaga ko once a week. Ay, mahangin. Once a week ko yun nililinisan. Yung sa pagluluto naman, guys, ang nakasulat doon, every dinner lang ako magluluto. Ang lunch nila, kasi nag-work sila, wala sila sa lunch. Sa breakfast, kung andyan lang sila, magsiserve ako. Pero pag andyan sila kasi sa morning, boiled egg lang naman yung gusto nilang kainin. Tsaka, i-toast ko lang yung bread. Okay na yan sa kanila. Pero hindi talaga yan sila nag-stay dyan pag morning. Kami lang talaga ng bata ang nagbe-breakfast dyan. Basta guys, pagdating nyo, kailangan nyo talagang mag-observe. Obserbahan nyo kung ano yung mga ginagawa nyo na ayaw ng amo nyo. Huwag nyo nang gawin ulit para dagdag points yun. Yun yung ginagawa ko, kaya tumatagal ako sa amo ko. Yung marunong kayong makiramdam, magmatyag, yung ganon. Tulad sa food. Dito, hindi talaga yung tulad sa atin na food is life. So, kailangan yung mga food dito, tandaan nyo yan guys, magtanong kayo kung yung food na yan may kahati kayo or para lang sa inyo. So, kailangan talaga magtanong kayo at makiramdam kung ano yung mga nakasanayan ng amo nyo na ginagawa or kinakain or what. Iba rin yung sa atin, iba rin yung dito. So, kailangan talaga nating makiramdam at magtanong parati. At sa mga bago dito, tanong talaga ng tanong guys. Kasi mas lalo tayong mapapahamak na magmarunong tayo na hindi natin alam. Tapos, mali pala yung nagawa natin. So, sa mga bago pa lang, okay lang yan na magtanong.
Pero syempre, wag pa ulit-ulit. Tandaan nyo, pag binigyan kayo ng instruction, tandaan nyo, tulad yan pagdating, instructionan kayo niyan kung paano gamitin yung washing machine. I-demo yan ng amo nyo. Kung paano gamitin yung mga gamit nila sa bahay. Tuturuan kayo niyan. So, huwag kayong mag-alala. Ako, with food ako sa amo ko, pero nakikiramdam ako kung ano yung pwede kong kainin at hindi. Pag hindi sinabi ng amo ko na kainin ko, hindi ko kinakain. Bahala na dyan mapanis or ma-expire. Hindi. Para hindi magalit yung amo ko sa akin. Hindi ko naman, pwede naman nilang sabihin kasi na, ito kainin mo, ito, hindi nila sinasabi, hindi. Tulad ngayon, usually, nagsasabi na siya kung kakainin ko, hindi. Kasi alam niya talaga na hindi ko yung kakainin pag hindi niya sinabi. Then makiramdam tayo every time. Kasi baka hanapan tayo ng food. Yan yung kalimitang nangyayari dito. Tsaka, walang merienda, walang free merienda kasi dito. Yung amo ko walang free merienda. Kung kailan lang yung time na may pagkain sa bahay, yun lang ako makaka-merienda. Pag wala. Kasi nga hindi nila pinoprovide yung merienda. Naging 3 na yung nag-amo ko, hindi. Ito po pala. Bawal akong magdala ng friend sa bahay. Bawal kong ibigay yung address sa bahay. Gusto nila ng privacy. At bawal akong mangutang sa mga bangko dito. Yun yung pinaka number 1 dun sa nakasulat sa aking do's and don'ts. Sana nakatulong yung mga tips ko at sa mga first timer dyan, gawin nyo talaga yung mga binigay ng amo nyo sa inyo guys na instruction. Huwag nyong kalimutang gawin yung mga instruction ng amo nyo para magustuhan kayo agad. Tapos gawin nyo yung mga do's and don'ts para big check kayo sa amo nyo pag bago pa lang kayo. Kasi pag bago pa lang kayo, stranger pa kayo sa amo nyo, hindi pa nila kayo kilala, expect nyo na yan na yung ibang amo is mag-i-strict muna sa inyo habang bago kayo. Kasi pag katagalan nyo na yan, luluwag na yan sila konti sa inyo. Kung hindi man luluwag talaga konti, at least konti. Kung hindi sila gusto, magtiis lang kayo guys. Magtiis lang talaga kayo. Kasi pag bago, first time kayo, ganyan talaga yung mga amo dito. Karamihan. So, swerte nyo lang kung makatagpo kayo ng amo na sa simula pa lang magaan na sa inyo. May mga amo din na ganyan dito. So, paswerte-swerte lang talaga yan. So, sa mga pinahihirapan ng amo, pag bago pa lang, pagtrabahuan nyo guys, makukuha nyo rin yan ang loob nila. Kung talagang ayaw mo sa kanila, after 2 years, palitan mo sila. Renew naman ang contract dito every 2 years eh. So, tiis lang muna habang hindi pa natapos ng kontrata para okay yung record. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.